So nagsimula na akong maghanap ng trabaho, of course sa Alberta, tsaka dito sa BC. Pero nagsimula kasi ako maghanap ng trabaho noong November 1st. Ay, November 1st, first week of November. Pero wala pang tumatawag. Pero kasi naman 1 month pa lang naman. Nakakaisang buwan pa lang naman. Pero ang dami ko ng pinasahan, di ko na mabilang yung mga pinasahan ko eh. Pero kasi nagsimula ako maghanap kaagad as soon as possible nung in-announce yung end of contract namin, which is October 31st in-announce yun. And then na-share ko nga sa inyo ng November 1st. Pero wala pa rin. Dami ko ng pinasahan. Pero kasi of course ang target ko nga is of course yung kung ano yung pinag-aralan ko, which is case management, settlement services, mental health, or kung ano yung profession ko right now is sa mga nga newcomers or sa mga nga hindi tinatrato na tama sa newcomer sector. Yun yung specialty ko right now talaga. But of course, alam naman natin na ayun na nga, talagang nawawalan na ng funding. Hindi lang naman kami, madami pa yung mga nawawalan ng funding. Pero of course, meron pa rin namang nagka-hire. As much as possible, sana yun yung makuha kong trabaho. 'Di ba? Talagang sana talaga yun yung makuha kong trabaho. Pero of course, sabi ko nga sa inyo kung pwede, syempre hindi naman magiging mapili din. Pero yun muna yung tatargeting ko talaga. Pero kasi naman December din naman. Nag-December din naman, wala rin naman talagang kung kahit saang bansa nyo tignan, kapag ka December, low season siya para sa mga nag-hire or mga naghahanap ng trabaho. Kasi it's more on the festivity, winter break, lahat-lahat na. Kapag ka sinabi mong December, ito yung mostly yung pinakapangit na panahon na maghanap ng trabaho. Kaya medyo naiintindihan ko din naman. Mga February, mga January next year, ayan, next month, arangkada na talaga ako sa paghahanap ng trabaho. Yung mga usually mga contacts ko, mga kaibigan sa Edmonton, mostly ang mga ino-offer sa akin is training sa oil and gas. Pero actually hindi nga Edmonton eh. Saan nga ba yun? Yung sa taas pa ng Edmonton. So yun yung usually na inaano sa akin, na tapos sa Red Deer din. Yun, sa oil and gas talaga eh, oil and gas. Pero of course, sinasabi nga nila oo na nga lang yung inaantay, 'di ba? Kasi citizen naman ako. So syempre kailangan ko lang mag-aral, and then yun. Pero kasi right now ako ngayon meron akong pinag-aaralan, pero secret muna kung ano yun. Pero meron din naman akong pinag-aaralan which is bala ko sanang gawing side career. Sana maging okay na career siya, 'di ba? At least habang nagwo-work ako, meron akong side job which I can do on the weekends or I can do at night, 'di ba? Mas okay din naman yung ganun eh kaysa, 'di ba, sa mahal na ngayon dito sa Canada. Diyos ko, parang dati nagagawa ko ng isa lang yung trabaho eh, 'di ba? Tapos konting side income lang dito sa pagvo-vlog, na sabihin mo nang kumita ka ng 200, 300, 500 a month, pwede na, 'di ba? Pero ngayon, grabe yung tinaas ng bilihin dito sa Canada talaga. As in, sobrang grabe talaga yung mga tinaas ng bilihin. Pero again, di lang naman ba sa Canada eh, 'di ba? Madami naman. Dito ako naka-park ko. Yan. Naka-park, nagabang inaantay ko yung lumabas yung anak ko. Kaya ayun, ngayon naman hindi naman ako, I'm trying to be positive of course. Katulad nga ng sinabi ko sa mga nakaraan kong videos. I'm trying to be positive. Kasi kahit anong pagpapanik ko, wala namang magagawa yung pagpapanik eh. Nag-aalala ako ngayon, wala pang tumatawag, wala pang ganito, ganyan, etc. Walang mangyayari yun, walang mangyayari. As in, talagang kailangan maging positive ka lang, maging kalmado ka, kasi kapag hindi ka naging kalmado, hindi ka naging positive, walang mangyayari sa iyo. So kailangan talaga kumalma ka lang. Tapos minsan kasi yung mga yan, yung paghahanap ng trabaho, pag ganito, timing yan lahat eh. Kasi ako eventually honestly, etong work ko ngayon, nag-apply ako June of 20
June of 2022, kung hindi ako nagkakamali, 2023, 2024, 2025. Oh, tama. June of 2022, tinawagan ako December of 2022 or November of 2022. Hindi ako nagbibiro. Ganun katagal yung itong trabaho ko. Tapos naka 3 interviews ako from November to December, naka 3 interview ako. Then ang onboarding ko is February of 2023. Ganun katagal yung itong work ko na to. 'Di ba? Tagal nun. Isipin mo, minsan nga na ako, sabi kong ganun. Pwede din naman na yung mga pinasahan ko ngayon, wala pa talagang tatawag or wala pa. Then siguro baka sa susunod pa or matagal pa bago sila tumawag. Pwede din naman na ganun kasi based on my experience dito sa current work ko, 'di ba? So, wag kalmado lang, may madami pang ilang buwan pa. Ilang buwan pa yan. Pero yun nga, katulad nga na nabanggit ko sa inyo, primary target pa rin is of course Alberta, BC. Yun pa rin yung primary target ko, wala nang iba. Yun lang. Pero again, bigyan mo ako ng 6 digits sa ibang lugar, baka pumayag na ako eh. Kunwari, bigyan mo ako ano ba? Kunwari, bigyan mo ako ng, hindi naman siguro, parang hirap naman nun. 6 digits tapos Yukon ka. Northwest Territories. Payag ka ba? Ikaw, papayag ka ba? Parang hindi ko, malamig talaga dun, di ba? Malamig talaga dun eh. Tapos, di ba, kapag winter dun, grabe talaga. Tapos, di ba, kapag summer, ilang oras lang yung gabi. Di ba, yung mga ganun, di ba? Yung mga vlog ng iba. Kape muna tayo. Diba? Pero sabi ko nga, kapag sa Yukon ka kaya or Northwest Territory, si Yellowknife, yung mga tipo mga ganun, papayag ka ba pero 6 digits yung mo. Ako kasi dito sa trabaho ko, mababa lang. Hindi naman mababa. Syempre kung ikukumpara mo sa mga iba talaga like nurses, ganun, mababa talaga yung sahod ko, di ba? Yun. Pero meaning ko, of course, again, sabi ko nga sa inyo, I'm trying to be positive. Pero kahit anong positive mo, meron pa rin konting kaba. Meron pa rin pag-aalala, meron pa rin. Pero again, sabi ko, I'm trying talaga maging positive talaga. Dami kong maiiwan. Tong sasakyan ko na to, meron pa akong 3 taon dito. 3 years pa tong kotse na to. Inano ko na nga lang ng 4 na taon to eh. Pero may 3 taon pa ako dito. O, di ba? Kailangan kong, buti nga hindi ako nagbabayad ng gas dito, pero may 3 years pa ako dito. Apartment namin, etc. Sa sobrang nalulungkot nga, minsan, aminin ko, nalulungkot din ako. Time to time kapag gabi, minsan nakatunganga ka. Yung mga tipong ganun, di ba? Nakatunganga ka. Isip mo yung, ay nako, ganito, ganyan. Tapos, minsan maano na lang ako, uwi kaya kaming Pilipinas. Minsan mapapaganong ka eh. Kaya uwi tuloy kami. Mapapaganong ka kasi sabi ko, ano mo gagawin ko? Tapos, ay nako, hindi, wala magagawa, uwi kami. Parang gumawa ka din ng problema. Gumawa ka din ng problema, di ba? Imbes na, hindi kasi minsan talaga lungkot, kailangan mo ng fresh ideas. Ay, mga tipong gano'n, fresh ideas. Sabi nga ng iba bakit hindi ko utilize yung vlog ko? Yun yung isang doon, hindi ko siya utilize itong vlog na to. Kasi sabi ko nga sa inyo hindi ko naman main ang pagvo-vlog, pero siguro I'm doing something wrong pagdating sa vlog kasi hindi ko sinaseryoso yung pag-earn ng pera dito. Yung ang dami ko nga nakausap sabi niya hindi mo kailangan maghanap ng trabaho kasi ganito ka sa vlogging, ganito ganyan, pag-ayusin mo lang. Kasi ako aminin ko ito seryoso. Ang kinita ko lang for 2025 sa pagvo-vlog around $2,000 lang. Parang ganun lang. Maliit yun Maliit yun. Kumpara mo sa iba na yung 2,000. Minsan nakukuha lang nila yun in 1 month. Ako 2,000 for the whole year na yun of 2025. Diba? So parang magkano lang yun in a month? 180 siguro, parang ganun, $180 lang ako a month sa pagbablog. Pero nga, nabanggit ko nga kanina 300, 500. So mali pala yung computation ko.